Mga Dre, andito ako sa Rona Depot. Ayan yung Costco dito sa Marcy Central, mga Dre, no? Bukod dito, galing na rin ako sa Rona Depot naman. Malayo yun, mga Dre, mga 12 kilometers mula rito. Una nagpunta ako ron kasi bibili nga ako ng kahoy para sa hagdan pa rin, mga Dre, no? Ipapaputol ko. Hindi raw sila nagpuputol during weekends, Sabado at Linggo. Hindi nila ginagawa yon. So pumunta ako rito. Ganon din yung sinabi sa akin dito. So hindi rin ako nakabili, mga Dre, no? Ngayon tinitingnan ko naman dito, wala naman sila nung mga metal racks, mga Dre, no, na dapat bibilhin ko rin. So ang gagawin ko naman, pupunta naman ako sa isang tindahan kung saan ko nakita yon, mga Dre, sa Home Depot. Yun naman ay 5.1 kilometer. So nagpaikot-ikot na ako dito, mga Dre, no? Wala pa akong napapala. Sukating ko ngayon to, mga Dre, no? Etong ko, kung kakasya ba yung bibiling ko. Oh, walas dito si Alpe, oh. Talaga namang gusto rin tumingin din, eh. Apa si Zero mo, Alpi? Napaka-usisero mo, Alpi. 70. Walas tek. Alanganin, ah. Obra kaya kung ganon? Patagilid? May nagsasabi, mga Dre, na nakakalas naman daw yun. Opo, nakita ko yung nakabox, mga Dre, no? Kaya lang hindi pa rin ako sigurado kung kakasya nga siya pag pinasok ko siya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kakalapad, mga Dre, tsaka kahaba, ah. Yung yung rack, yung tinutukoy ko pala, mga Dre, no? Ayan, mga Dre, oh. Ayan yon. Tapos eto. Tingnan natin kung gaano kahaba, gaano kalapad. 26. $79. Parang alangan, di ba, mga Dre? Hindi pa rin siya nakasara, mga Dre, no? Pambihira, oh. Anyway, tingnan natin. Yung iba nga nakapatong sa bubong, mga Dre, no? Ito naman, sa loob naman, eh. Malalaglag ba? Uy, Alpi, pambihira, kala ko naipit ka, eh. Pagkasalita ka kasi, lagi ka lang nakatingin, eh. Ayaw mo kikibu, eh. Kikibu ka rin, pambihira ka, oh.
Nandito na naman ako mga dre. Sabado pa lang ngayon. Kailan ko lang pinatingnan tong sasakyan. Ano lang yata no? Nung Webes ba o Biyernes mga dre no? Webes yata no. Ngayon Sabado naglabasan na naman mga dre no, yung warning light niya. Kaya papatingnan ko na para kung ano man ma-check up na nila kung saan ba talaga nagbumula yung problema mga dre no. Pambihirang sasakyan to. Ang bait-bait ko naman sa kanya. Bakit niya ako ginaganito, di ba? May issue talaga siya, boss. Meron talaga. Oh, sa 1 and 4 ang tinuturo sa atin. para saan yan, Jules? Okay. Kala ko para sa magtatanong ako ng gulong na to. Ito yung ginagawa ng ice sa sasakyan namin dito, ng asin. Yan ang kalaban natin dito sa mundo. Asin no? Oo. Yung mga pa naman. Hindi yata silang papaano Papantera sila. Yung dati daw na kwan nila. Mekaniko? Hindi, yung dating sasakyan nila. Oo. Naibangga dyan. Total wreck yung sasakyan nila. Pinalit lang to. Kakukuhan nila to. Oo. Hindi pina-check up bago nila kinuha. Yun lang. Yun ang sinasabi namin sa mga kliyente. Check up yung mabuti, no? Kapag bago ka bibili ng sasakyan, sinasabihan mo doon sa Dalhin muna sa mekaniko. Dalhin dito para sigurado. Dami mag-check dito eh. Ito, hindi maganda yan. Yung gumaganon? Hindi maganda yan. Yan, mga yan. Ba't ganun din to? Dapat steady lang siya. Dapat ganyan. Ano lang? Ganyan lang siya. Tigas na. Ayos ang pambukas. Isa lang solusyon niya mga dre. Nakakita ko na. Eto. Eto ang tatapos sa problema. Lighter. Ang pagbalik niya, kinabukasan na, hindi. Pero after kahapon, ginamit mo na rin. Ginamit ko, pampasok. Pinapampasok ko. After, halimbawa, nireset natin ngayon. Gano'n ka tagal bago lumabas? Nakailang drive ba ako? Wala pa yata si kwenta eh. Okay. Tingnan mo kung maano niya yung wiper sa likod. Hindi, mapanda rin, tapos papatayin. Tatapat mo sa gitna. Papatayin. Yo! George, ano nga yan, George? Ignition coil.
Nakatakot tong hayop niya. Ha? Tigas? Pag nabali, Problema yun. Sakit sa ulo. sakit sa ulo, kalas. Hindi mo ganun kasama itsura. Bago na ito kayo nagpalit na ako. Pati sa electrical niya, bago lahat. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa pwersa mo. Nakikiramdam ko baka may Paano no? Mag-snap eh. sakit sa ulo niya. Siguro kung 88 na, Oo. part naman ng maintenance yung ng sasakyan yung spark plug. Palitan na. Oo, yun. Oo. Pero gusto ko lang malaman kung ano issue nung kung magi-stay sa number 1 and 4. Pag nag-stay ron, ibig sabihin malinis tong ano. Pag nag-stay doon, mas masakit yun. Kasi magdududa na tayo sa injector doon. Mas mabigat-bigat na yan. Oo, kung lilipat, napakagandang Kasi ito lang papalitan. ignition coil lang papalitan natin. Pero pag pinalitan natin ignition coil, Oo. sasama na natin spark plug kasi kadalasan 100,000 ang Ang palit niya. Sana lumipat pala, no? na ginawa na natin kanina alas 11. Anintay natin alas 2. Masyado kayo mabilis. Ikaw pa, ubus ko na kayo yung ano. Ano yung ano na Yung 3 nilagay sa 1. Ito, papalitan din natin to pagka makontrol lang natin kung anong issue mo. Oo. Oo Sana nga yan lang. Ang bihira. Makontrol lang natin. May posibilidad na ignition coil, pero kailangan i-confirm natin. Oo. I-drive ko muna siya ngayon. Oo. Tapos ibabalik ko, hindi pala bukas. Wala kayo Basta bukas. pagka nag-ilaw ulit. Babalik Tingnan natin, ko. baka naman lalabas ngayon na isang ikot. Kasi parang nangyayari pagka nag-start eh. Oo. Start ko lang. Siguro siguro kaya hindi ko nararamdaman dahil pag sa start lang nanginig, hindi ko pinapakiramdaman pag ganun eh. Pag naka-idle lang ako. Kasi wala akong bagay. Kung kasi sa fuel pump ang issue natin, kung Oo. fuel pressure, hindi lang maglalagay ng 1, 2, 3, 4 yun. Magra-random. Magra-random multiple misfire siya. So yun, mulat sa pool 1 and 4, mula na simula 1 and 4 ng 1 and 4. Oo nga. Carl, nandun sa baba! Carl! Sa baba! Nandun sa baba! Nandun sa baba! Sino? Nalaglag ko. May OG, picture lang ko ulit eh. Madali na ilagay ko ng Yan, hindi mo nasusundin yung nakalista doon, Jules. Hindi, sa spark plug naman. Sa spark plug lang, oo. Meron akong minomonitor na iba doon, sa spark plug. Oo. Okay. Pag lumipat sa 3 naman, ang nabago lang sa 3, yung number 1 nilagay ko sa 3. Oo. So kung 1 ang naging issue natin dati at lumipat sa 3, nasa spark plug naman ang problema. Okay. Para isang Test na lang, oo. Kung obvious kasi makikita natin kagad yun, kung obvious. Pero ito, hindi siya palaging nandun eh. Hindi natin alam kung malamig o pagka uminit na.
Kanina nga, pag-start ko, binyahe ko lang ng maaga. Okay. May ginawa lang ako mga 30 minutes. Sinistart ko, nag-idle ako ng mga 3 minutes. Biglang lumabas na naman. Oo. Okay. Ano lang yun? Pati yung ano dito. Wiper. Isa lang pinagmulan. Oo, doon lang talaga. Sige, OG, loadan natin. Titik lang, ha? Drive. Position siguro. Yung 1DT heartbeat yan, no? Pa? Apa? Okay. Parang nandun talaga sa ano na yun. Pag niloadan, ano? Sige, pagagamit natin sa kanyang ganere. Total. Parang lumabas uli. Ngayong weekend, lalabas sigurado yun. Pagka ito, nag-stay sa 1N4, Ibig sabihin, either sa fuel injection. either injector or injector, pero imposible naman kasi na kadalasan kasi pag nag-stay sa isang cylinder, either injector o yung compression, kailangan natin ng compression test. Oo. Pero ito parang napakabata naman para umabot sa ganon. Sa compression niya. Oo. Halimbawa, okay, ignition coil. Titingnan din yung magko-compression test din. Pag sa compression test, ano nang... Sa compression test, malalaman natin kung yung compression na yung compression sa bawat cylinder dapat magkakalapit. Oo. Halimbawa, kung nakakuha ka ng let's say 160 o 180 o Dapat 190 na PSI, dapat halos magkakalapit. Pag may bumaba doon, Pag may bumaba doon at masyadong malaki diferensya na in total, halimbawa nag-difference ng 20 PSI, 10 or 20, merong specific na dapat hindi siya magkaroon ng ganung difference. may tolerance lang siya. Pag ganun, ano nang papalitan mo ron, Jules? Pagka bumagsak sa compression test, ala naman nag-overhaul dito. Pero pag hindi naman tayo abot sa ganun, yun lang yung mga posibilidad. Oo. Ibig sabihin, yung transmission na. Yung makina na yun. Makina na. Oo. Pag ganun, tapon sa sakyan na yung Jules, ha? Hindi naman masyadong bata naman to Para maabot sa ganun. Lastik. Ang ano lang, kasi ang ano mo, idling. Ang issue mo, lumalabas yung problema sa idling. Oo. Sa idling siya lumalabas. Ibig sabihin, nasa ano lang siya, 970 RPM yung nakalagay sa scanner na nung lumabas siya. Kasi makikita ko dito kung kailan lumabas. Okay. Oo. Kung anong kondisyon. Halimbawa, loaded ba yung sasakyan? Loaded yung tumatakbo. Oo. Halimbawa, tumatakbo. Ano yung temperature? Cold. So, Okay. Ano yung mga posibilidad na magmi-misfire sa sasakyan sa kondisyon na lamig sa sasakyan at naka-idling. Kasi 53 degrees Celsius lang nung Ibig sabihin, malamig pa. Ka-andar lang nung Oo. lumabas yun eh.
Ayun nga, nakaganon nga lang ako. Yun ang napansin ko, ilang beses na ganon, Jules. Ano yung pwedeng ano yung pwedeng lumabas, ano yung pwedeng reason sa ganung kondisyon? Oo. So pag ano, may ano ka na, at least mananarrow down mo na. Oo, meron ka ng Idea, no? pwede ka na magkaroon ng idea. Ngayon, pag ginamit mo yung weekend at lumabas, check ngayon kung saan nag-misfire. makikita natin din yun. Kung nagstay yung code natin sa 1 and 4, wala dun sa ignition coil ang issue natin. May something wrong na Sana injector lang. sa tayo pupunta sa injector. Oo, wag na yung compression, delikado pag compression. Hindi, kasi pag compression naman, walang kondisyon na pipiliin naman. Hindi malamig, hindi mainit. Okay. Pag tinest na natin, alam na kagad. Oo. Wala nang kondisyon pipiliin. Sa'yo kasi, lumalabas yung misfire sa ganong kondisyon, sa malamig na kondisyon. Oo. Sana nga ganun lang, pambera. Wala, hindi naman natin mapapalabas dito. Pagka kasi grabe, mga babasa dyan. Nakikita agad. Oo, pag grabe na. Binibilang niya. Kung ilan yung misfire. Kasi hindi natin mapapalabas kasi ang condition mo nga, pag malamig at naka-idling, doon lumalabas. Dapat talaga Toyota eh. Okay din naman itong Pero ang daming issue ng ganyan, Jules, sa ano, parang karaniwang nagtingin ka sa mga forum? sa forum sa Honda, kahit sa YouTube. Yung iba nga 50,000 pa lang yung ano eh. Meron ng Oo, kilometrahe, ganyan na yung ano. Okay. Di, yung iba, pinapalitan na nila ng ano, ng fuel injector, no? After a month, lumabas na naman. Okay. Di, sabi ko ano yun, hindi fuel injector kung ganon. Hindi, pero bakit tumino nung pinalitan? Oo, nawala daw yung ano. Oh, so may pwedeng fuel Injector nga. Oh. Kasi kung common issue sa kanyang fuel injector, tapos ganun di ipapalit, yung pa rin ipapalit sa'yo, hindi in-improve yung design, pwedeng paulit-ulit lang. Dapat i-improve na yung design niya. Oo, kasi, di ba, kunyari 50,000 bago yung fuel injector, umorder ka, yung Ganun pa rin. yung in-order, yung pa rin yung binigay sa'yo. Oo. O di after mga ilang pwedeng bumigay ulit. Kasi kung di naman fuel injector, hindi titino yung sasakyan naman. Yun lang, oo. Tamang fuel injector din siguro. So yun nga mga dre, ang napagkasunduan namin, gamitin ko muna yung sasakyan hanggang sa lumabas uli yung issue. Pag lumabas yung issue, ibabalik ko sa kanya para checkin niya kung lumipat ba yung misfire. Pag hindi lumipat yung misfire, mas malamang nasa fuel injector daw yung problema. So mas maganda kung lilipat yung misfire mga dreno, kasi pinagpalit-palit nga yung ignition coil tsaka yung spark plug. At sana lumipat mga dreno, kasi mas mura yung yung ignition coil kesa sa injector. Hindi niya muna ako pinagbayad mga dre, wala akong binayaran, tsaka na raw. Yun, dumadami na yata yung utang ko kay Julius. Ayan mga dre, no? Nakita nyo naman, may mga dahon na yung puno mga dre, no? Gumaganda na yung kapaligiran at konting-konti na lang, puro verde na naman yan mga dre, no? Maraming salamat mga dre, hanggang sa ulitin, magkita-kita ulit tayo at sana gawa na yung sasakyan sa mga susunod na araw mga dre, no? Ingat lagi, ciao. What's the rush? Who's calling?